Thank you. Good afternoon to the members of this committee and dear colleagues present here today. To all resource persons and guests, magandang hapon po. Before we start this committee hearing, isang magandang balitang nakarating sa akin kagabi mula sa Department of Migrant Workers or DMW. Finally, sinimulan na ang payout para sa ating mga OFWs na dating trabaho sa Saudi. Matagal ang hinihintay ng mahigit 10,000 nating mga kababayan ng settlement ng kanilang wage at insurance claims mula nung sila'y nawalan ng trabaho noong 2015 at 2016 dahil sa bankruptcy ng mga construction firms na kanilang pinagtrabahuan. Laging pasalamat ko po sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, for making this one of his top priorities and for actively and valiantly conducting dialogues with the Crown Prince of Saudi to ensure that this payout will be realized. As we speak, a total of 843 received checks that have been cleared via Land Bank and Overseas Filipino Bank. Ito po'y mula sa mga na-release na Alinma Bank indemnity checks na 1,104 at may halagang 868,749,544 pesos duly credited sa ating mga former OFWs from Saudi. Maraming salamat and congratulations din sa DMW sa pamumuno ni OIC Hans Kakda for finally making this happen together with our President. Maraming salamat po for making our OFWs your top priority. Having said that, sana lahat ng balita tungkol sa ating mga OFWs ay maganda at masaya. Sadly, we are again gathered in today's hearing to discuss issues of alarming scams victimizing our OFWs, including their families who are still intending to leave the country to look for greener pastures abroad. Pag-uusapan na naman natin ang talamak na panloloko sa ating mga kababayan na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa at sa mga kasalukuyang OFWs na nagbubuwis-buhay para lamang makaipon ngunit nauubos ang pera dahil sa mga scammers at illegal recruiters. Despite the institution of DMW in collaboration with the DFA, DOF, NBI, and other government agencies, despite the provisions of illegal recruitment for Republic Act 8042 as amended by RA 10022 or Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, and our penal laws on syndicated staffa, illegal recruitment, cybercrime laws, and laws on human trafficking, bakit madami pa rin nakakalusot at nakapangloko sa ating mga OFWs? Dito sa unang pag-uusap nating investment scam, bilyon-bilyong pisong nalilikom ng mga scammers para ilagay sa mga junket operations ng casino at ikinukubli sa isang kontratang tinawag na contract loan. Kasama sa mga binibiktima ay mga OFWs na alam nating hard-earned money ang kanilang isinusugal. What kind of protections can we expect from our government agencies to shield our so-called modern-day heroes from all these deception and fraudulent machinations? Halos araw-araw nakikita natin ang ganitong scams online. In fact, binabaha ang Facebook ng mga pictures ng mga instant millionaires. May hawak na limpak na salapi o dili kay may larawan ng bagong sports car or mansyon. Ang bilis nilang napapaniwala ang mga biktima at tatangayin ang kanilang pera sa bandang huli. Mapunta naman tayo sa Italy. The massive scam which victimized almost 400 individuals is equally disturbing. The complainants allege that they have been lured into believing that there is available work in Milan, Italy, just paying 2,000 to 3,000 euros only to find out that their documents were forged and their work permits are fake. Worse, up to now, wala pang resulta mga cases na na-file against the perpetrators. Finally, the Canada scam. Ipinapangako makapagtrabaho sa Canada basta't magbayad ng 100,000 pesos upfront with the added promise that processing is within 3 months, only to find out na student visa lang pala makukuha at marami pang added fees na hindi pinapaalam. Hanggang ngayon, ni isa sa kanila wala man lang nabigyan ng refund. These illegal activities should end here. We have to protect our kababayans from these predators. Enough is enough. Parang tayong siramplaka na ulit-ulit na pagdinig sa mga scams. Kung kailangan amendahan ang ating illegal recruitment laws at taasan ng penalties, then we should do that. If additional safeguards and monitoring measures be adopted, then we should adopt them. All these fraudulent activities must be aborted. At magandang hapon po sa inyong lahat. Now, my colleague, Senator Risa Ontiveros, do you have an opening statement, ma'am? Yes, Mr. Chair.
Go ahead po. Salamat po. So magandang hapon po sa ating Chair, Senator Raffy Tulfo, at sa lahat ng nandito ngayong hapon. Gusto ko pong magpasalamat kay Chair Raffy sa pagbubukas sa usaping ito dito sa komite. Hindi lang para mapunan ang pagkukulang sa ating mga batas at polisiya, kundi matulungan ang mga kababayan nating naging biktima ng mga scam na ito. Ako po'y naghain ng resolusyon together with Sen. Raffy upang bigyang tulong na marinig ang kanilang reklamo. Kasama natin ang ilan sa grupo ng Alpha 400. Masaya ako sa desisyon nilang maghain ng formal na kaso para makamit sa lalong mabilis na paraan ang hustisya. Masakit pong umasa sa wala. At lalong masakit na ang perang pinaghirapang kitain o ipinangutang pa nga para sana mag-apply at makapagtrabaho sa ibang bansa ay mawala na lang na parang bula. Ganyan po ang nangyari sa mga nabiktima nitong consultancy firm na Alpha Assistenza SRL. Pinangakuan sila ng work permit visa ng pagkakataong makapaghanap buhay sa Italia, pero mukhang pinagkakitaan at sinamantala lang ang kanilang pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Hindi po ito ang unang pagkakataon na narinig natin ang ganitong klaseng kwento. Sa aming komite sa Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ilang beses na ring naging highlight ang human trafficking at illegal recruitment sa mga pagdinig. At kung titignan, pare-pareho ang diskarte ng mga manlolokong ito. Ginugoyo ang mga biktima na may lehitimong umanong trabaho, pero malalamang di pala ito totoo. Itigil na natin ang mga ganitong pang-aabuso sa mga kapwa nating Pilipino. Though we do not encourage sending our kababayan to work abroad, we should protect their well-being and aspirations in life. Kahirapan at kawalan ng magandang oportunidad ang nagtutulak sa kanila para makipagsapalaran sa ibang bansa. Karamihan sa kanila ay nangutang at nagbenta ng mga ari-arian para makalipad. Kaya't wag nating hayaan na lalo silang maghirap at mawala ng pag-asa dahil sa mga scam na gaya nito. While our concerned government agencies are going after these illegal recruiters, the mere filing of charges falls short. The fight against illegal recruitment should be intensified to bring these perpetrators to justice. We support and encourage bilateral labor agreements with receiving countries, as well as international labor standards and agreements on labor and migration. Marami pa tayong dapat trabahuin para sa kapakanan at proteksyon ng mga OFWs. But one thing is for sure, we must put an end to illegal recruitment. As the chairman said, to ensure that no Filipino is ever again victimized, no one's hard-earned money is wasted, and no one's aspirations are stolen. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you, Madam Senator. Senator Risa Ontiveros, thank you for that statement, opening statement. Now, before we proceed with our discussion, may I request the committee secretary to administer the oath for all the witnesses and resource persons testifying today, this hearing. May I request everyone to please stand up, including those online, and raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Oh, okay. We will find, okay, thank you, Madam Secretary. We will first tackle the investment scam relating to junket operations, which was brought to our attention last October 2023, when several of the complainants came to my radio program. This involved several Filipinos from in and outside of Manila, as well as OFWs and their families. Thus, it is imperative to include this matter in our continued discussions of the pending final financial literacy bills. Some of the complainants are physically present here today, and we will allow to listen to their testimony. Then we will ask our government officials and other agencies concerned for their response.
Okay, now let's start with the first witness. The victim, without mentioning the name. Engineer, are you here? Nicole? So good afternoon po, Mr. Chair and Senator Riza. Good afternoon po. Also, I did mention her name anyway, so I'm not going to mention your last name. Yes. Yun na lang siguro. Yes, Senator. Okay. Sige, Engineer, ma'am, go ahead. So ibabahagi lang po namin kung ano po yung nangyari sa amin. Sa Baguio po kami, Senator, to recall lang po. Bale, we were invited by someone we personally kakilala sa Baguio po. Bali, in-offer po sa amin itong junket operations nga po, which is inside the casino or gaming industry. So ito po is, inalok po kami na mag-invest for a minimum of 100,000 pesos that will earn 5% interest per month. Or, meron din po kaming option na compounding, which earns 111.57% naman po per annum. Bali, ang security po namin dito is, bibigyan po kami ng post-dated checks na nakalagay po doon yung capital namin, and then bibigyan po kami ng contract of loan. Pagka nag-invest din naman po kayo ng 1 million and above, meron po silang ipapromise sa inyo, Senator, na tour sa operations, which is luckily we have witnessed. So mas naniwala po kami nung nakita po namin itong operations na to. And we were also actually presented an ID of the operator po na sinasabi po nila, which is si Mr. Hector Pantoliana. So yun, nakita naman po namin, first of all, nabigyan po kami ng assurance, nabigyan po kami ng payouts for more than a year naman po, nag-payout po kami. Pero comes po this July of 2023, bigla na po siyang na-cut short. So we ask why, kung bakit na-cut short, and sabi lang po nila sa amin is nag-i-struggle lang daw po yung business. So since medyo alanganin na po siya, we opted po to pull out yung mga investments namin. So we write po a letter, formal letter po to the operator. We also actually advised our head account managers, which is sila Micaela T, sila Mr. Hazen Humilde, yung mga pillars po sa Baguio. So we opted po to pull out our investments. Niletter po namin personally, binaba po namin ito. Unfortunately, hindi po namin nakita si operator. So we contacted na lang po, or we tried reaching out na lang po dun sa legal counsel po ni Mr. Pantoliana, which is si Attorney Ronaldo Renta. So sa kanya po namin sinubmit yung letter of intent po namin na magpo-pull out po kami ng investment. But before we met him, actually hinanap po mismo namin sa COD yung sabi po nila sa amin na junket rooms po nila na existent doon. According po to Mr. Hubert Pantoliana, na existent po dun sa lower ground ng City of Dreams, which is malaking area daw po ito, is a vast section na allocated daw po for Horizon Players Club. So nung pumunta po kami doon, hinanap po mismo namin itong junket na to, since malaki nga po siya according to Mr. Hubert Pantoliana, we expected na alam ng mga staff doon. So nagtanong po kami sa 3 staff actually yung pinagtanungan po namin, and they didn't know. And ang sabi po nila sa amin is wala pong Continental VIP Club doon, which is yung name daw po ng junket. So when we learned that, syempre naisip po namin na wala palang operations. So after that, sinubmit po namin yung letter kay Mr. Ronaldo Renta, but after that, since we felt deceived, nag-send na po kami ng demand letter kay Mr. Hector Pantoliana. Fortunately naman po, nag-reply po siya sa amin once. Nasabi po niya, sige, aasikasuhin ko yan, i-prepare nyo lang yung proof of accounts ninyo na meron kayong investment sa akin. So we've prepared all the contracts, dala po namin siya today. Then, sinendin po namin siya through online sa messenger po ni Mr. Hector Pantoliana, since doon po niya kami ni-reach out. And unfortunately, after that, parang ni-left hanging niya po kami. Wala na, totally. So yun po, wala na po kaming natanggap na message sa kanila or anything. So of course, having invested a large amount of money Okay, po ma'am. actually. Can you please finish your statement? Kasi marami pa tayong mga resource person. 3 o'clock, magkakaroon kami ng... Yes po, Senator. Okay ka na doon? Yes po, Senator. Okay. Before we proceed, I would like to acknowledge the presence of Senator J.B. Ejercito. Thank you for coming. Okay. Now, doon po sa mga sinabi ni Engineer Nicole, is there
a member of the NBI here present today? NBI? Meron ba taga NBI rito ngayon? Meron po, sir. Okay. Now, NBI, ano na po yung pinaka-latest sa kaso na ito? Kasi I understand some of the victims have already approached the NBI or cases have already been filed with the NBI, and isa po ako doon na tumawag sa NBI para ilapit tong problema nila. Meron na pong ginagawang investigation ng NBI at nasaan na po tayo? Sir, good afternoon po sa lahat. Sir, unfortunately, hindi po sila nag-file ng case sa NBI. Kung maalala ko po, Particularly po sa human trafficking. Hindi po. not human trafficking, I'm talking about scam. No, hindi. They did. As a matter of fact, may record ako niyan. Sa I programa ko Wanted sa radyo, some of the victims came to my office, some via Zoom, and then I called the NBI, and the NBI said it's being investigated. Some cases were already filed and some were not. So gusto ko lang malaman yung status kung the NBI ay kumikilos na. Sir, unfortunately, as I've said earlier, hindi po sa human trafficking division nag-file. Human trafficking po kayo? Opo, sa human trafficking po kami. Baka po sa ibang division like sa AFAD po, anti-fraud, or sa CCD. Comsec, bakit hindi natin inimbitahan yung yung sa So thank you anti-fraud? po. Bakit mali yung decision nila kung gano'n? Kasi tama nga naman, I'm barking at the wrong tree. Pwede ba pa-online natin? Tawagan yung tamang division, pwede naman siguro gawin natin. Kasi very anxious na marami, katagal-tagal na itong kasong ito. Then of course, they wanted to know, especially the victims, anyari, asa na. Di ba? At alam ko naman, in fairness to the NBI, mabilis kumilos ang NBI. Marami akong mga kaibigan dyan. In fact, full support sa NBI pagdating sa mga budget. I know NBI is doing good. Pero gusto kong marinig ng mga victims ano nangyari. Sige, habang tinatawagan niyo po yung NBI, tawagan na, Comsec. And then, tatlo na lamang, and then I'll have Senator, my colleagues, Senator Riza and Senator JB, mag-ask ng questions. Then let's go to PAGCOR. PAGCOR. Good afternoon, Mr. Chairman. Thank you for this opportunity to shed light on the issues. Mr. Chair, Mr. Hector Pantolian. Magtatanong lang ako para Sorry, makapag tayo. sorry, sir. Okay, ginagamit nilang cover para makapag-scam, para makapag-likom ng investment kuno ay junket. Tama? Bakit pinapayagan ng PAGCOR ang junket samantalang sa batas natin, bawal ang junket? Wala Sa lahat ng kasino, pumunta ka, marinig mo palagi, junket ni Poncio Pilato, junket ni Herodes, junket ni Barabas, de Estas. Pinapayagan nyo, bulgaran. And you guys are not doing anything. Mr. Chair, wala ho kaming alam na batas na bawal yung junket. It's been there ever since. I think it's prohibited, yung junket na yan. In fact, during the last hearing, I remember one of your member of PAGCOR who were present, resource person, saying na hindi bawal ang junket at hindi dapat pinapayagan yan. Ang ano po, sir, Then show me something, a document that states that junket is not prohibited. yes, Mr. Chair. Actually, Show me a document. kasama ho sa regulatory manual namin yung junket operations, Mr. Chair. And ever since po, bawal po ang local na maglaro sa junket, but the foreigners, yun po talaga ang players ng junkets. Now, sabi mo, bawal ang junket pag local money. Local players po, bawal po ang local players sa junket. Kaya nga, local players. Yung mga pera ng mga local players ang pinagkukunan. Mr. Chair, mukhang yung kanilang arrangement is investment doon sa and loan. Hindi po sila mismo yung players, Your Honor. Hindi nga sila mismo ang players, pero money from the local players ang kinuha. Di ba, pag junket dapat supposed to be from abroad, tama? From outside, dadalhin dito sa loob. Yun hong pera ng players, ganon. Sorry, ng players. But ang lumalabas ho yata sa story nila doon sa mga interviews is they are investing on the alleged operator. Hindi po yung player. Using junket, di ba? Opo. Yung nag-ooperate mismo, yung nagkiklaim na may operation sila ng junket, yun ang Kaya nga, pinag-iimbestigahan hindi nila. niyo po ba monitor ito?
na nagpapakita pa ng pera, bulto-bultong pera, pa-picture pa sa loob ng mga casino. Doon pa lang sana, red flag na ninyo at kinausap niyo na kung sinong responsible dito sa mga tinatawag na junket investment scam. Yes, Mr. Chair. Actually, Meron ba kayong ginawa? yun nga po yung kanina, sisimulan ko, that originally, Hector Petaliano was a junket operator in 2021. However, in 2022, we received a notice, a letter from the SEC that he is already under investigation. 2022 po yun. And what we did immediately was to inform the casinos not to deal with him, and if there are dealings with the with him or any of the companies implicated in the complaint in the SEC, i-cancel yung mga arrangements na yon or yung mga kontrata na yon. This was December of 2022. By March of 2023, I think the SEC already concluded their investigation. We were also furnished the copy of the cease and desist order from the SEC. So even before nagsisimula pa lang yung investigasyon ng SEC against the respondents, pinatigil na po namin, in-inform na po namin ang aming mga casino not to deal with Mr. Hector Petaliano or the implicated companies like yung Horizon, yung Philippine National E-Games League or something, E-Sports League. So, and then we also coordinated already with the NBI regarding the issue. Nung makita nyo lang po sa mga pictures na pinopost nitong si Hector Pontaliana na nandun siya sa loob ng casino at sa harap niya bulto-bultong pera, nagpapakita siya ng kung ano pang mga properties na nagsisilaw sa mga would-be victims, doon pa lang sana red flag na sa inyo yung kumontak na sana kayo sa AMLAC, kinausap niyo na sana yung mga may-ari ng casino, sino ba talaga ito, ano ba talagang ginagawa ng mga ito. You should have done that. Kung ginawa niyo lang sana ang trabaho ninyo, wala sana mga nabibiktima. Mr. Chair, hindi ko lang po alam yung timeline nila because they're talking about July 2023. We already stopped the operation or we already informed the casinos December of 2022. Because that was after the SEC did an investigation, di ba? Ongoing po, Mr. Chair. Kaya nga, ongoing sana, bago pa maimbestigahan ng SEC, ginagamit nitong si Pontaliano yung casino, nagpapapicture-picture, ribbon cutting sa loob ng mga casino at nagpapakita ng bulto-bultong pera, doon pa lang nag-imbestiga na kayo. And then when you did that investigation, then kasama yung pagtatanong-tanong nyo sa PAGCOR, and then kinausap nyo rin sana yung mga investors, teka muna, mukhang may nangyari at hindi tama rito, then come up with the result of your investigation at kung kinakailangan pa-stop o kung kinakailangan, pa-imbestigahan agad sa NBI. Yes, o sa Mr. Chair. AMLAC. Actually, Mr. Chair, Hindi kasi dapat sa casino, wag puro pera pong iniisip ninyo. Isipin nyo rin pong kapakanan ng mga tao. yes, Mr. Chair. Wag puro kita po. Actually, Mr. Chair, one of the lawyers of the complainants coordinated with us already by December of 2022. So doon nga po, isa sa mga basis po namin yon, he furnished us a copy of the cases in Quezon City. So ngayon yung mga may junket, paki-imbestigahan nyo lang po. Yes, Mr. Chair. Antay-bantayan nyo. Kasi sabi rito, yung nga, criteria examined by licensed casinos included is a junket, whether the key individuals have been convicted or indicted of dishonesty, fraud, breach of trust, money laundering, and terrorist financing, proliferation, financing, etc. So, yung bulto-bultong pera, dapat doon nagduda na kayo na baka may nangyaring money laundering na rito. Yes, Mr. Chair. Then that Actually, should warrant an investigation, an all-out investigation coming from you. yes, Mr. Kasi Chair. yung bang pagpapakita na pera hanggang bubong, hindi pa ba mag-red flag sa inyo yan? We were trying to identify where Na the ginagamit yung casino as a place of people going there para magbigay ng investment nila. Mr. Chair, yun daw po kasi in one of the interviews, ang sabi nung complainants ay hindi sa casino nandun yung pera. Nandun sa isang office ng Horizon sa labas. Regardless, kahit na hindi sa labas ng casino, yung pinapakita shopping sa casino, marami mga bag, etc. Regardless, pero nagagamit yung casino para ma-encourage yung mga investors dahil yung salitang junket. Yes, Mr. Di ba? Chair. O since ginagamit yung junket, ayan bulto-bultong pera. At through the casino, yan pa. Red flag na sa inyo, nag-imbestiga agad kayo, motu proprio, wag nyo na hintay na nag-imbestiga yung SEC, nag-imbestiga NBI, and then after the NBI and the SEC investigated and then come up with the result, sa kay action. Hindi.
Mr. Chair, una po kami. Magkasabay halos kami ng SEC na nag-investigate at kumilos kasi once So they habang started... imbestiga pa sana ang SEC, pinay-stop nyo na siya sa Yes, operation. Mr. Chair. You did that? Yes, And then Mr. Chair. bakit may mga victim pa rin? Lumabas ho kasi yung aming order sa mga casinos is December of 2022. I don't know when the activities happened with the complainants. O nga, Mr. Salvosa, sana, okay, nung pag-imbestiga nyo, nakita nyo na may mga red flag na may mga bulto-bultong pera na questionable. Sinabi nyo ng kasino, iba nyo na itong si Hector Patuliana. Yes, sir. We did Oh, that, sir. well, hindi. Labas-pasok pa siya sa kasino. Nagsa-shopping pa nga yung kanyang misis doon sa loob ng kasino, yung kanyang girlfriend. Di ba? Nag-ano pa nga, ginigest pa nga siya sa mga event doon sa loob ng kasino. No, dapat binan nyo siya total sa kasino. Hindi siya banned. Show me a proof na binan nyo siya sa kasino. We will So submit yung to start you and the- date na pinaban nyo siya, give me. the Yes, proof. Mr. And then I'll Chair. show you pictures na kukontrahin yan. Yes, Mr. Dahil Chair. kapag hindi, di ba, makukontem ka. We will send you the copy of the letter of Okay. the... Gustong pakita kung kailan nyo sila binan, ha? Itong patilyana na ito. Okay, and then, isa na lang, yung AMLAC. Meron ba taga-AMLAC dito? Wala? Okay. Sige, and then, Senator Risa, meron kang mga questions? Actually, Mr. Chair, dumalo ako sa hearing natin mas para dun sa pangalawang agenda. Pero sinusundan ko po yung line of questioning of the chair. Kaya siguro isang follow-up na lang kay Attorney Salvosa. Quick pinull up ko lang yung bagong PAGCOR guidelines na mula dun nag-cite din yung chair. So dun po sa key criteria including key individuals who have been convicted on indictment of dishonesty, fraud, breach of trust, money laundering, terrorist financing, proliferation financing, theft, or financial crimes. May kahit alin sa mga ito na nag-a-apply dun sa Mr. Pantoliana, na nagbiktima kina Ms. Nicole? Actually, right now, Your Honor, meron ng investigation ang SEC and may kinungclude na sila. But at that time, that's 2021, nung nagsimula siyang mag-operate, there was no negative information about him during the probity check. So I guess, Mr. Chair, pag nakapagsalita na ang SEC sa komite natin at pag na-online na yung tamang division ng NBI, pwede nating i-follow up yung initial reply ni Mr. Salvosa dyan tungkol dito sa person in question na bumiktima kina Ms. Nicole. Salamat, Mr. Chair. Thank you. So, thank you, Senator Risa. Dagdag ko ulit dito sa PAGCOR. I-monitor niyo mga junket niyo. Merong kalokohan dyan. Motor proprio investigation. Do not wait until such time na may mga biktima na dahil nag-imbestiga yung NBI, nag-imbestiga yung SEC. Do your own homework. Silipin Mr. niyo, Chair. monitor niyo lahat ng mga junket. May kalokohan dyan, imposibleng wala. Di ba? Matagal na yan. So, make sure na lahat itong junket operations well monitored ninyo. Thank Para you, hindi Mr. na ulit Chair. itong ganitong klaseng insidente. At itong si Hector Pantaliana, gustong makita talaga kung kailan yung binan. Kasi nagmamayabang pa ito pakita ng mga pera, baul-baul, bulto-bultong pera. Sa akin pa lang to, sa umpisa pa lang. Di ba? Magdududa ako. In fact, briefly, ginagamit minsan yung yung Facebook page ko, ginagamit yung pangalan ko, tapos magpapakita ng pera. On the spot, first day ko pala makita, agad-agad, tinawagan ko Facebook para ipadelete. Inimpurmahan ko agad yung mga subscribers ko. Ganun dapat kayo, mabilis aksyon. Sana the first moment nagpakita ng bulto-bultong pera itong Pantoliana na ito, red flag agad. Stop na agad, ban na agad itong taong ito. Pag sinabi niya, ba't niyo ako binan? Paliwanag mo muna ito, ano itong ginagawa mo? Ganun po dapat kayo umaksyon, mabilisan. Okay. For lack of material time, since we will still have two other important matters to discuss, so anyone who wish to provide further information and responses, kindly put them in writing and submit your position papers to the committee. Thus, for Senate Bill number 2078 or the Financial Literacy Bill, I am now directing the committee to conduct a TWD on this next hearing. Now, let's proceed dito sa Italy scam. We now move to the next item of the agenda, the so-called Italy scam, wherein almost 400 Filipinos aspiring to work in Italy were allegedly deceived by a certain Alpa Assistenza agency, only to find out later on that their supposed nulla osta or work permits were fake
as declared by the Italian government, just to put on record that the owners of Alpha Assistenza, Diane Crizel Respicio and Frederick Dutaro, were summoned by this committee. They initially responded to WhatsApp and acknowledged our invitation, but they failed to provide justifiable reasons regarding their absence today. So therefore, I'm directing the committee secretary to issue a subpoena. Okay. And if they subsequently fail to comply, I will not hesitate to hold them in contempt and have them arrested. Okay, may video na pwedeng ipapakita muna. Do we have that video, Comsec? Walang sound. Exactly. Pati yung mga naka-uniform na Alpha Assistenza, di ba sa inyo ang mananalo galing siyempre sa Alpha Assistenza. Kaya huwag katagal ng mga t-shirt na puti na sponsor ng Alpha Assistenza dahil di ba ulit ang mananalo sa inyo. So huwag na natin pagkadalhin pa dahil gusto na namin malaman sino mga nanalo, mga lucky winners natin for today. So tawagin na ng ground stage, ladies and gentlemen, please welcome Alpha Assistenza. Alright. Ba't walang muka? Ito kanilang nag-register. Okay, sige. Ba't walang muka, Comsec? Puro flag na nakita natin dito. Okay, sige na, Comsec. Stop na muna. Okay na. Stop na muna para mapabilis tayo dito. Okay. Sa video niya, napanood ko yung other video na kung saan present ata si Consul General El Mercato, kaya isa sa mga reklamo at sinasabing di umano'y kayo po ay involved. So you have the opportunity now to say something or defend yourself. But first, we need to hear a statement from the first witness, Apple E. Cabases. Is Miss Apple here today? Andito ba? Ma'am Apple, sige po. Meron kayong statement na ibibigay? Ma'am Apple? Ako po si Apple Cabasis. Biktima po ako ng Alpha Assistenza SRL. Ipinasok po ng kapatid ko yung application ko sa kanya ng April 28. April 29 po. Nagbayad po ang kapatid ko sa kanya ng 650 euros kasama nun sa pamangkin ko. May 3, lumabas daw po yung demanda o yung katunayan na ipinasok yung application namin. So kailangan na naman daw namin magbayad ng 650 euros. Hindi po kami nakapagbayad dahil kulang na po yung perang hawak namin. May 22, hating gabi po dito sa atin sa Pilipinas. Tumawag ang kapatid ko at sinabi niya lumabas na daw po ang aming mga nula usta o working permit. Sa punto po ngayon, kailangan na po namin tapusin ang bayad namin sa kanya. Nakabayad lang po ako ng 1,450 euros para sa akin at nabayaran lang po ng kapatid ko para sa pamangkin ko na 2,350 euros. Hindi po niya ibinigay ang nula usta namin nung oras na nagbayad kami. Nung nagbayad na po, gumawa na po siya ng group chat para po sa pamangkin ko, sa staff niya. Dun po sa group chat, sinabi po niya na May 29, meron na daw po kaming appointment sa Piasi, sa Makati. May 28 po, isang araw bago ang appointment, ay sinabi ni Crisel na canceled ang appointment namin. At hindi na daw po yun matutuloy, ang nag-cancel daw po ay Piasi. May 30 po, nagtanong na po ako sa GC. Dahil may schedule po kami ng May 31, hindi pa rin po siya nag-update. So napilitan po ako magtanong sa GC. Ang sabi po niya, hindi na naman daw po matutuloy.
June 1 po, ang sabi po niya, hindi daw po matutuloy ng May 31 dahil nag-cancel daw po ay ang PIASI. June 1 po, nag-email po ako sa PIASI kung bakit po na-cancel ang appointment namin. Sumagot po ang PIASI na wala daw po kaming appointment para ma-cancel. June 17 to 20, June 17 to 20, nagpasa ng schedule ang hipag ko para sa June 21 daw po. Yun yung mga araw na hinaghihintay po kami ng schedule namin, June 17 to 20. Ganun po niya kami katagal pinaghintay. June 21 po, ang ibinigay niyang schedule sa amin para po sa PIATSI. Kami pong 4 na taga-Lemery. Ako, ang pamangkin ko at ang 2 pa. Nung June 21 po, dumating po kami doon. May nakatagpo po kaming 2 van na puti at mga taga Batangas din. 16 po ang sakay noon. Sabi po nila mag-a-apply din daw po sila para sa visa. Italy din, 3,000 euros din daw po yung processing fee nila. So ang usapan po kasi namin yung Mr. Respicio, 8 a.m. aakyat na po kami sa PIATSI. VIP po kami. So 8 a.m. po, umakyat na po kami kahit wala pa yung tao niya na mag-a-assist sa amin na si Marvin Ilagan. Nung nandun na po kami at nakaupo sa VIP chair sa harap po ng VIP room, nag-chat po ako sa staff niya. Tinatanong ko po kung okay lang na nandun na. Ang sabi po, no, bumaba kayo, nagka-problema. Pagbaba po namin, nakausap na po namin yung 2 van. Nalaman po namin na lahat sila, Alpha Asistenza din po may hawak. May dumating pong isang babae, tita daw po siya ni Crisel, registered nurse. Siya si Arlene Pangan, sorry po. Siya si Arlene Pangan. Dinala po niya kami sa Starbucks, pinagkape niya po kami. Tinanong po namin siya, ano yung naging problema ba't po kami pinababa, bakit hindi natuloy. Nagkaroon daw po ng suspicion na nula usta namin. Pero ang tinanong ko naman po kay Dang, ang sabi naman ni Dang, nagkaroon daw po ng problema yung portal na pagkukunan. Mula po nun, pinaasa na lang po niya kami ng pinaasa. Kesyo, malapit na daw, maaayos na daw po. Yung po mga sinasabi niya. July 11, nagsimula pong mag-chat sa group chat namin yung si Miss Arlene Pangan. Sabi niya, naglabasan na daw po yung mga visa. Nagkaroon po kami ng pag-asa na baka naman nga hindi ito panloloko. Pero July 14, nalaman po namin na yung ipinasok lahat na 100 plus per 85, lahat po yan rejected. Ang nakalagay po dun sa papel na ibinigay ng Italian Embassy, false daw po, peke ang dokumento. Nag-request po ako sa kanya ng refund. Nagbigay po siya ng cheque. Talbog po yung checking ibinigay niya. Hanggang ngayon, hindi pa po niya ibinabalik yung pera. Okay. Thank you, Ms. Apple. Now, let's proceed to the second witness. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Bago yung iba pa nating witnesses at mga mas substantive questions, isang clarification lang, Ms. Apple. Yung binanggit po ninyong PIASI na pinangakuan kayo ng appointment pero laging hindi natutuloy at lumalabas mismo sa staffer ng PIASI na wala namang talagang sinet. Itong pong PIASI, yung PIASI Via Center sa Makati na solong accredited agency na makapagproseso at tanggap ng Nula Osta, di ba? At siya po yung accredited agency ng Italian Embassy sa Pilipinas. Yes, Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So kunwari itong Alpha Asistenza na sineset kayo ng appointment sa PIASI. Yes, Your Pero Honor. lagi pong di natutuloy. Okay. Salamat po. Just all for now, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Now, let's proceed to the second witness. Mr. Royland Olan Magbayaw. Mr. Magbayaw, is he here? Sir Roland? Wala si Mr. Roland. How about online? Is Mr. Magbayaw here or kahit na online? Your Honor, sumama daw po ang pakiramdam. Okay, Nasa labas. sige, mamaya Nasa labas daw po. we can proceed with Maria Socorro M. Velasquez. Ma'am Maria Socorro, ano po yung inyong pong statement? Ano pong gusto nyo sabihin, ma'am?
Ako po si Maria Socorro Velasquez, isa din pong biktima ng Alpha Assistensya. Good afternoon po sa inyong lahat. Isa din po akong biktima na pinangakuan po ni Crisel or yung pong employer ng Alpha Assistensya. Isang araw po nung April, yung nanay po niya, saka po yung kaibigan ko, magkausap po sila. Sabi po nung nanay ni Crisel, yung Edna Respicio, open daw po yung direct hiring na kung saan yung anak daw po niya yung nagpo-process po. Sabi po niya doon sa kaibigan ko po, na matagal ko na pong kaibigan yung bata po kami, bakit daw po hindi niya ako kunin? Ang sabi po ng kaibigan ko, maraming problema ang pinagdaanan si Socorro. Galing siya sa anong sakit, marami siyang naging utang. Wala siyang perang ipang babayad para i-process. Ang sabi po nung mother ni Crisel, yung na lang daw pong kaibigan ko ang magbayad. Nung daw pong time na yun, 100 euro lang daw po ang pera ng kaibigan ko. Kaya sabi po nung nanay ni Crisel, sasabihin niya kay Crisel na sila na po muna ang magbabayad ng processing fee ko. Pagdating ko po sa Italy, babayaran ko po yon, hindi po for free. So yun po, hanggang sa April po, first week po, kung hindi po ako nagkakamali, tumawag po sa akin yung nanay ni Crisel after po nila mag-usap po ng kaibigan ko. Sabi po niya, isend ko daw po sa kanya yung passport ko. At kukunin daw po nila ako para po mabigyan ako ng trabaho. Pero po wala pong specific na trabaho ang ipinangako sa akin. Ang akala ko po noon, katulad po nung kaibigan ko, saka po nung nanay ni Crisel na ang trabaho po nila is sa bahay, yung per hour po, iba-iba po yung employer po nila. Yun po yung inakala ko po na maibibigay po sa akin. Hanggang sa pinakilala po ako sa isang GC ng nanay ni Crisel sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ko po siya personally kilala si Crisel. Hanggang sa GC po, nung pinakilala na po siya sa akin, gumawa po ng GC mother niya. Sabi niya po sa akin, may mga aplikante daw po siyang katulad ko. Lumabas na daw po yung mga nolausta. Tinanong ko po siya kung ano po yung nolausta. Ang sabi po niya sa akin, government approval or yung working permit po. So sabi niya po sa akin, habang pinaprocess po nila yung visa, yung papel ko dahil sinad ko na po sa kanila yung passport ko, samahan ko daw po yung mga aplikant sa PIASI. Ang ginawa po ni Crisel, gagawa po siya ng GC. Siya po yung admin, i-add niya po yung mga biktima, yung mga relative po nila na nagbabayad po sa kanya doon ng processing katulad po ng mga kapatid po nila, Miss Apple. And then, samahan ko daw pong magpasa sa PIASI ng application for visa. So ako naman po, bilang first timer pong mag-a-apply, dahil po sa kagustuhan ko pong makabayad po ako ng utang ko noong nagkasakit po ako noong 2017. At syempre po, pag Italy po yung i-offer po na isa pong napakalaking opportunity po para sa pamilya, di ba po? Hanggang sa yun po, sinamahan ko po yung mga biktima na katulad ko po, nag-apply. Nagsesend po siya sa email ko ng documents, yung pong nolausta. Nung una po, na naging appointment is April 17. Di po natuloy dahil po yung nolausta po nung una, si Jo Maria Manalo, meron na po agad red flag. Ang nakalagay po sa birthday po ni Jo Marie, pangalan po nung kukuha sa kanya na asawa niya. Meron po siyang, nagda-dialysis po siya, kaya kailangan pong urgent po siya makuha. Hindi po naitama po yung nolausta niya until August po. Nakontak po ako ng asawa po na si Miss Lovely Manalo. Tapos tinatanong niya po ako kung sino po yung binabanggit ko po sa mga post ko po sa FB. Kasi po ako po bilang pong nakasama doon, na-obserbahan ko po na parang meron pong irregularities po doon sa mga documents. Kasi po, tinatanong ko po si Miss Kat, yung pong si Miss Kat, siya po yung nag-a-assist po sa amin sa VIP, na normal lang po ba na laging may mali po sa nolausta. Mali po minsan yung spelling ng pangalan. Katulad ko po, yung sa nolausta ko po, pinadala ni Crisel. 1976 po talaga ako pinanganak. Pero ang nakalagay po doon, 1978. So, kailangan po i-correct po yun. Sa iba naman po. Ma'am, excuse me. Okay, lahat ng sinasabi mo, nandiyan po sa Apo. sinumpang salaysay niyo. So, para hindi tayo kapusin sa oras, I would like to proceed with the other resource person nandito. Anyway, doon sa mga gusto pang malaman kung anong sasabihin pa ni Ma'am Velasquez na hindi pa niya sabi, bibigyan kayo ng kopya ng kanyang sinumpang salaysay.
Is that okay with you, Opo, Ma'am thank you po. Velasquez? Okay. Thank you po. Now let's proceed with the next resource person natin. Yung Consul General, Elmer Cato. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honor. Thank you for the opportunity to address the Committee on Migrant Workers on the issues pertaining to the cases of fraud and illegal recruitment in Milan, which the Consulate General has been investigating since the first complaint was filed with us in July. If you may, Your Honor, I would like to read portions of the position paper so we could give proper context to the discussions. Mas maganda siguro, Mr. Cato, kung dumiretso na kayo, anong ginawa nyo matapos nyo matanggap yung reklamo ng Sige mga po, sir. biktima at ano pong ginawa nyo para maimpormahan yung lahat ng mga OFWs natin sa Italy nang sa gayon na po madagdagan pa yung kanilang mga biktima. What have you done? Yes, sir. When the first case was reported was on July 31, we immediately wrote Alpha Assistenza to tell them that the complainant was asking for a refund of the amount she paid for her Decreto Flussi application. Alpha Assistenza po sumagot at sinabing may kontrata po silang pinirmahan, and in that contract it stated that Alpha Assistenza would only be putting together the documents and filing the application. So medyo na stalemate po kami doon. And on August 21, two staff members of Alpha Assistenza reached out to me and asked to meet me secretly because they wanted to share something that's been going on. So pinuntahan ko po sila dun sa isang bahay sa Milan at doon po sila nag-share yung mga suspetsya nila na may fraud na pong nangyayari. They presented to me several evidences and I asked if there were complainants who could come to us, and they escorted them to us po 4 days later. So those were the first 19 complainants that we investigated. So simula po doon, aside from investigating the complaints, So ano po naging result ng inyong investigation, sir, matapos nyo mapakinggan yung salaysay ng mga... the result, sir, is 94 cases of aggravated fraud have been filed in Milan before the Office of the Public Prosecutor as of last week. So umaksyon po kayo Opo. doon sa reklamo? Documented So po ang kayo lahat po ng ang action nag-file ng mga ng kaso? konsulado, despite allegations that we failed to act from some of the witnesses who are here, who unfortunately, Kung ginawa niyo po inyong trabaho as expected by the OFWs, bakit kayo po ay patuloy pa rin nireklamo? hindi ko po alam kung bakit pa sila nagrereklamo. As far as we're concerned po, wala pong nagrereklamo sa Milan. Ang mga nagrereklamo po ay mga kababayan natin nandito sa Pilipinas. Of course, they're afraid to complain over there kasi nandoon ka. Siyempre, Opo. pag di sa Pilipinas, wala ka na doon, wala ka na sa harap Opo. nila. Wala na silang takot magreklamo. But anyway, sige, thank you for that, Mr. Cato. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Meron akong follow-up question kay Conjen Cato, pero related kasi sa isang follow-up kay Miss Maria Socorro. So, isang quick one lang sa kanya and then itanong ko rin kay Conjen Cato. Ma'am, Miss Maria Socorro, skinan ko po yung binigay ni Chair, sinumpa ang salaysay nyo. Andito po sa matrix nung mga biniktima, meron din kapangalan nung isang may-ari, yung Frederick Yes Dutaro. po, mga kamag-anak. Tama po, mga kamag-anak Yes din niya po. po ay nandirito. Franz Michael Dutaro, Federico Dutaro, Francis Mark Dutaro, at saka Feme Grace Yes po. Dutaro. Kamag-anak sa kakapatid po. So yung pati iba. po kamag-anak at kapatid, binibiktima ng Alpha Assistenza ni na Mr. Frederick Dutaro. Yes Tama po, Your Honor. Okay, ibang klase po talaga, Mr. Chair. Salamat po, Ms. Maria Socorro. Follow-up question ko po kay Conjen Cato sa line of questioning ng Chair. Meron po bang paper trail dun sa sulat at paper trail sa ano pa bang ibang communications ng inyong opisina with Alpha Assistenza? Yes, Madam Senator, meron po. Documented po lahat ng galaw namin. Kung ganun po, paki-provide po sa komite namin Opo. through the chair. And yun, idugtong ko na lang, related sa line of questioning, although hindi pa na-bring up, Mr. Chair, sa mga testimony, yung tungkol sa patronato system. Yung sistema kung saan ini-issue yung mga
nula osta pero napag-alaman yung ibinigay sa mga biktima, victim survivors ay mga peking nula osta pala. So kaugnay po dun sa mga tanong tungkol sa patronato system in general, aside from what you've already told the committee, ano pong naging papel nung konsulada ng Pilipinas sa Italy sa kalakaran ng patronato system in general muna bago namin pasukan itong specific cases ng pang-aabuso sa mga OFW? Yes, ma'am. Ang problema po natin sa Italy, hindi lamang po yung Alpha Assistenza. We're talking about the predatory practices of individuals and agencies called patronatos, some of them Filipino-owned. And we counted about 37 of them, at least 37 of them in Milan, who, some, not all, some of who have been charging exorbitant fees for services rendered to our kababayan. So, when the issue was first brought to my attention about more than a month after I assumed in Milan, may nabanggit pong mga issues na ganun, pero wala pong nagko-complain. Nobody was going to the consulate to file complaints. But we've been receiving some reports that may mga kababayan po tayong nabibiktima na nagbabayad ng napakalaking halaga. So, yung ginawa po ng konsulado is nagtanong-tanong po kami at sabi namin kahit the patronatos are under the jurisdiction of Italian authorities, siguro pwede naman pong kausapin yung mga patronati natin. Mag-usap, baka naman pwedeng babaan nyo yung rates nyo. We do understand that you have administrative expenses pero hindi naman po siguro tama yung naniningil tayo ng 5,000 euros, 2,000 euros for services that the Italian counterparts offer for free. Exactly, Mr. Chair. Yun yung gusto kong i-follow up din kay Conjen Cato. Alam namin sa pag-research para matugunan yung reklamo ng mga victim survivors natin, yung patronato system, serbisyo po siya provided by the biggest workers' unions and associations of Italy. Libre po Libre po. ang mga serbisyong binibigay nila dapat sa mga OFW natin at iba pang migrant workers sa Italy. At yun na nga po, may counterpart pa yung Italian government or Italian state. So, partly bakit po ang naging i-appeal sana sa mga patronati ay ibaba yung fees when actually dapat libre po at wala pong sinisingil sa mga aplikante I-explain natin. po nila ma'am sa akin that may mga administrative costs po sila, may mga offices to So sabi ko baka naman pwedeng yung acceptable fees lang, wag naman yung sobra-sobra. And yung mga patronato po, hindi naman po lahat cater to Filipinos. So, yung mga Filipino-owned patronato po natin, sometimes they only cater to Italians. Some of them don't do the Decreto Flussi. So meron pong ilan talaga na mataas pong maningil. So yung efforts po natin, yung mga discussions with the community resulted in the establishment of the Filipino Chamber of Commerce and also the Association of mga Filipino Patronatos and other service providers. Pinapirma rin po namin sila ng covenant kung saan nakasaad doon na they will observe ethical business practices at mag-usap-usap po sila para talagang babaan yung rates. And in addition to that, the consulate is maintaining a watch list of patronatos that have been the subject of complaints. Mr. Chair, I think Yusek De Vera would like to weigh in on this issue. Go ahead, Mr. Eduardo Yunus De Vera. De Vega. De Vega po. De Always Vega. pleasure. Just a The few floor is all things. yours. Kung umabot sa tanggapan namin or sa OWA or sa DMW yung reklamo nila, we would have also taken quick action on this. Baka bago pa pumunta sa Milan o umabot sa dyaryo, na-instruct na namin to do something about it. I myself went on September 29 and met some of the complainants dun sa Milan, and that's where we started the ball rolling to hire a lawyer already of their choice. Sino po yung lawyer? Now, it's about the patronato. I issued an order to the Consul General, end of November. Disassociate yourselves from the patronatos. This was upon the recommendation, and he's online, of our ambassador, His Excellency Nathaniel Imperial. Because the patronatos are supposed to be some parang broker, I don't want to use the word fixer, no? Parang para mas madali yung papers, mas but they're not absolutely required.
a Filipino needing to submit papers to the Italian government or kunyari mag-apply ng passport or whatever sa konsulado doesn't need to go to Patronatos. So, nangyari po dito, and I'm under oath, and that's why I'm saying it. I think you were trying to get it out, and I think kababayans here, there is a perception that the Consul General was protecting Alpha Asistenza. And that's why I said, from now on, para walang taint of anything, we cannot associate yourselves with Patronatos. So they are on their own. They should not be connected to the consulate in any way. If the Filipinos want to avail themselves of their services, ayun, maaring may masascam. Kasi pwede naman yung mga kababayan natin pumunta diretso sa konsulado or lalo na diretso sa government authorities. But of course, there's the issue, may Italian, siguro Italian language barriers or what, but basta from now on, and my instruction was reiterated by Yusek Antonio Morales. The consulate disassociates itself from the Patronatos. Yes, thank you, Mr. De Vega. Okay. Pero dapat yung asking the Consul General to disassociate from Patronatos, dapat kasama dun sa pahuli sila. Kung gumagawa na silang illegal, kung hindi na tama yung ginagawa nila, get in touch with the Italian government and tell them that these people are doing something illegal and they should be arrested under your law. That's why there are 94 cases now Good. being So, filed. Upon gastos po ng Legal Assistance Fund, thank you again to the Senate for that. Meanwhile, yung DMW naman ang humahabol sa mga how do you say, counterparts or local agents, mga patronato dito sa Philippines, working with the DOJ, OBI. But you were about to ask, well, I think... thank you, Mr. De Vega. Yusek De Vega, thank you. Thank you, Mr. Mr. Cato? Chair. Just to clarify po, the consulate has no transactions with patronatos. Sa definition po kasi natin ng patronato, lilitaw sila na parang fixers. So wala po tayong transactions with them. But in the Italian ecosystem, yung patronatos po are funded by the Italian government. These are registered entities para po mga accredited travel agencies or recruitment agencies. So it's not only Filipinos who go to them. So it's the Italian public that avail. Pero pwede niyo pong pagsabihan, Mr. Cato, ang ating mga OFWs na do not deal with these Yes, sir. people. We issued a Kasi number of especially kung galing advisories. po sa inyo, mas credible po kayo, pakinggan kayo. Pag sinabi niyo, stop, don't deal with these Opo. people dahil Sabi naman po natin yan, marami po tayo mga meetings with our community, marami po but tayong kung advisories. sabihin niyo po sila, bakit meron pa rin po nakikipag-deal sa mga yung patronato? siguro po, Maybe you're not offering services na in-offer ng patronato, kaya lang sa inyo, libre dapat. yung nangyari po kasi sa Milan, actually, Mr. Senator, you were there in October 2022 and met with our community. This issue was not raised by them. Kasi po parang naging kalakaran na yan, tanggap na po ng ating community that if they want to bring their family members in, they should go to a patronato and they were willing to pay so much. Just But bring you have their to educate them, Mr. Cato. Tell them na walang pakinabang to patronato. In the end, sakit sa ulo lang to. Opo. Baka maloko lang kayo. Yun Dito rin sa po amin, yung- sa embassy, libre yung servisyo ibibigay namin, yung ginagawa ng patronato, kaya namin gawin. Ganon dapat ang Yung approach. ginagawa By po the way, ng- I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you for coming, Senator Bongo. yung po ginagawa ng mga kababayan natin, they go to the patronatos for, let's say, they need the help in filling up their application forms for passports. So hindi po namin control yun, hindi namin alam if they went there, but the patronatos don't go to us. So, what Ano we- yun nga, sorry Mr. Cato, and then later on we'll proceed. Sa iba pa. Naintindihan ko po kayo, pero alam na pala ninyo na itong patronato ay marami na niloloko at itong patronato, kung tutuusin, hindi naman pala talaga kailangan at meron naman kayong servisyo na may ibibigay sa ating mga kababayan na libre na nagagawa naman na kung ano yung ginagawa ng patronato, kaya niyong gawin. Sana, sinabihan nyo na nabawal ng patronato. Maglagay kayo sa inyong website, ipakalat nyo sa Filipino community na do not patronize this patronato. Yun lang po yun. Kasi by Sir. not saying, you're not probably saying enough. Kaya tuloy-tuloy Yes, sir. pa itong mga patronato. Yes, sir. Maraming mga na as far as our Nakukuha mga services kliyente. po, as far as consular services are concerned, we don't deal with the patronatos po. But our kaya nga, kababayan- you're not dealing with the patronatos, pero kayo nga po ang papalit doon sa mga serbisyo na binibigyan ng patronato, aakuin nyo na po para hindi na nila kailangan pa Yes, pumunta sir. sa patronato. Siguro the reason why they go into patronato because hindi nila alam na kaya nyo palang gampanan yung ginagawa ng mga patronato.
na libre pa, Yung mga na kababayan mas po, maasahan pa, na sigurado pa, di ba? yung You give them that hindi assurance. po maiwasan yung kababayan natin na pumunta sa patronato because they need their services. Patronatos are there to help them navigate the Italian bureaucracy. If they need help in filing their applications for Italian citizenship, dun po sila hindi lang po Pilipino po, Senator. Lahat po pumupunta sa mga I know, patronato. pero ibang kaso natin, Mr. Cato. Then kung ganun, nahirapan sila, they need to navigate, going to the process para hindi sila mahirapan. Pag mag-apply sila ng citizenship, then get in touch with the Italian government. Sabihin mo sa Italian government, meron ba kayo may assign sa amin na tao ninyo na yun na pupuntahan ng mga kababayan namin Pilipino, yung mga OFWs, anytime na may problema, kayo na lang point person namin na hindi na nila kailangan pumunta sa patronato. Opo, sasabihin po natin yan. Kausapin niyo po yung Italian government. Government to government. Kayo Yes, po sir. at saka gobyerno ng Yun ng rin po yung Italy. ginawa natin noong September 4, as soon as after we received the documents na fake. Opo. Pumunta po tayo sa Okay. pinakamataas na opisyal ng Italian federal government sa Milan at diniscuss po natin Exactly. yung problema at tumulong po sila. Exactly. So, Nag-form para sila mawala ng ng task point yung mga patronato. Opo, diniscuss po Kasi namin yung lumabas na tayo concerns sa natin gobyerno dyan. nila eh. Okay? Sige po, Mr. Cato. Yes, sir. Senator Risa, go ahead please. Salamat, Mr. Chair. Follow up pa rin po kay Conjen Cato. Kanina po kasi sinabi ni Yusek De Vega, nag-issue po sila ng instruction sa office nyo na tigilin, putulin ang pakikipag-ugnayan sa mga patronati. And sabi po ni Yusek, this was reiterated by was reiterated by Yusek Morales. Maybe later, Mr. Chair, pwede rin nating tanungin si Ambassador Imperial, mentioned by Yusek De Vega, also online, to weigh in on this. Dahil para sa akin po, kung yung Home Office may sinabi na po sa isa sa mga missions natin na ganito, sa isang burning issue na inirereklamo ng ating mga kababayan doon, medyo para sa akin ang dating ay dapat po susundin. No? So I wonder, Mr. Chair, kung sinunod ba yan ni Conjen Cato, and maybe we can also hear from Ambassador Imperial about this. And kaugnay na rin po, Conjen, dahil binanggit po ni Yusek De Vega na may 94 cases nga po na naihain ng mga kababayan natin na nandun sa Italy laban sa Alpha Assistenza na yan. Tungkol naman po dun sa mga kaso na sinampa ninyo laban sa mga biktima, naisip niyo po ba na pwedeng magkaroon ng conflict of interest dyan? Dahil kayo rin naman po ang nakikipag-usap mismo dun sa abogado na pinrovide ng gobyerno natin sa mga biktima na nagkaso laban naman sa Alpha Assistenza. Yes, and in addition to that, yung tanungan ni Senator Risa, so nung mag-issue ng direktiba through yung ambassador through Yusek De Vega na disassociate yourself from patronato, ginawa niyo ba yun? Nasunod yun? And then answer the questions of Thank you, Senator Mr. Risa. Chair. Before the directive was issued, we were talking to the patronatos po because we think that while they are part of the problem, they're also part of the solution. Yung mga owners po ng patronato natin ay hindi lang po mga patronato owners. Some of them are owners of travel agencies, owners of other businesses. They are Filipino community leaders. Teka muna, wait a minute, briefly. Meron instructions Opo. from the ambassador through Yusek De Vega, disassociate yourself from the patronato. Bakit pa kinikipag-usap? Sabi mo, part of the solution. They're part of the problem. They will never be a part of the solution because they're the problem themselves. As I've clarified earlier, sir, hindi po lahat ng patronato are doing this activity. Regardless, pag patronato sila, disassociate. Opo. Kasi pangit naman, parang selective kayo. So meron kayong kinakausap na patronato because hindi naman pala sila si Raulo o loko-loko, pero itong iba hindi mo nakausapin. Dapat across the board, wala kang Yes, sir. kakausapin na patronato per order of Yusek De Vega. What I was saying, sir, before the instruction came in, we were talking to them. So nung merong instructions si Yusek De We Vega, ceased our discussions with them. completely Yes, wala sir. na. Wala Yes, na kayong pinipili. Kahit na sino patronato dyan, mabait Yes, sir. pa no, loko-loko, hindi nyo kinakausap. So we have to Yun yun. follow instructions from Okay, Manila. yung tanong ni Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. So following the issuance of the instruction, at sabi nyo nga po ay sumunod na kayo, nung nahihinog na itong mga reklamo ng ating mga kababayan, how, for example, was it determined na fake yung mga nula osta na ibinigay sa kanila? Yes, ma'am. At pati sa mga kamag-anak pa nung may-ari ng Alpha Assistenza. When the two whistleblowers asked me to see them, ma'am, they presented to us several documents. So, Teka muna, Senator Riza.
Hindi Yes, ko Mr. matiis Chair. na hindi ko po nahinto, meron tayong naiiyak na resource person dito. Habang nagsasalita si Consul General Cato, umiiyak siya. Ma'am, ba't kayo umiyak habang nagsasalita po si Consul General? Natutuwa ba kayo sa sinasabi niya o naiinis kayo? Your Chair, isa po ko sa mga sinampahan niya ng kaso. Biktima rin po ako ng Alpha Assistance. Former OFW po ako from Taiwan. Nangarap lang naman po ako para sa pamilya ko. Pero bakit? Okay. Meron ho ba kayong sama na loob dito kay Consul General? Wala Cato? po. Wala po. Oh. Sinampahan niya po kami ng kaso. Sino po nagsampa ng kaso sa inyo? Si Conjen. Oh, Conjen, teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. Damn. What's wrong with you, sir? Pilipino to, Pilipino ka, di ba, sir? Sir, there were false accusations made against me and they were the ones being quoted, but I've talked to them and I was told that the statements that were published in the newspapers were not theirs. Okay. So they were being quoted as saying that I did not act on the complaints they brought to my attention. Sabi ka nun. Oh, yun po, sir. pero But that's in the newspaper, ano pong pinahal niyo ng kaso laban sa kanya? Ano pong pinahal sa inyo? They were included in the cyber libel suit I filed against the Daily Tribune last week, sir. But were they the ones who cyber libeled you? No, sir, they were the ones who were quoted as saying that I did not act on their complaints, which was impossible because they were here in the Philippines. So yung gusto lang naman po namin malaman sa kanila is just for them to share with us the truth and we could amend the complaint naman po. September pa po kami. Humingi ng tulong sa Daily Tribune. Ganon din po yung Daily Tribune. Hiningan po siya ng side. Okay. With the indulgence of Senator Risa, sis nandito yung Daily Tribune para tuloy-tuloy tayo, hindi na mapatid doon sa hearing ito. Meron ba representative dito yung Daily Tribune? Okay. Ma'am Maria Bettina Yes, Your Hernandez. Honor. Good afternoon, Mr. Chair, Vice Chair, and the other senators. Would you mind to allow me to read our opening statement? Just to put things in its proper context. I'm sorry, I'm sick, so I have to come here. So we'd like to thank Senator Raffy Tulfo, Chairman of this committee, as well as the Vice Chair, Senator Risa, Senator Go, Senator JV, and other members of this committee for the invitation. When we started broadcasting about the subject of today's inquiry, we are only motivated by the highest purpose of the journalistic profession to which we belong. Kasama ka doon dati, Conjen Cato. And that is to quote film director Joshua Oppenheimer, to uncover vital new information in the public interest and to put that information in a context so that we can use it to improve the human condition. When we first interviewed Conjen Cato in Daily Tribune's online show, Usapang OFW, last September 7, nasa YouTube po yan, mainly regarding an earthquake that occurred in Italy around that time, simply to inform the public about the condition of our OFWs there. Little did we know that certain complaints from our workers, which were mentioned merely as an incident, would open a can of worms. Thereafter, or on September 21, 2023, we then interviewed a number of OFWs in relation to the alleged illegal recruitment activities of a company called Alpha Assistencia SRL, or Alpha for short, for what the OFWs claimed were non-existent jobs in Italy. Since we had interviewed Conjen Cato previously, we tried to reach out to him, sir, right after the show, to endorse the complaints to him, but to no avail. Concept and Tribune President Willie Fernandez noticed our predicament and offered to contact Mr. Cato. But it was only after a mutual friend who acted as intermediary that the Consul General responded. Ginos niya po kami. In the meantime, since the number of complainants ballooned after the broadcast, the Daily Tribune coordinated with the Department of Justice and Secretary Jesus Crispin Remulla immediately scheduled a meeting with the complainants. The following week po yun, sir. The Daily Tribune also got in touch with the Department of Migrant Workers. Andito po siya,
si OIC Hans Kakdak. Kasi ho, to extend help to the supposed victims. These efforts were made not for anything else, Conjen Cato, but due to a sense of public service that is but natural to any media organization, as after all, we exist primarily to serve the needs of the public and as some sort of court of last resort when other remedies have failed. Of all people, Your Honorable Chairman, you know this, as your television and radio show has helped thousands of people attain redress for various grievances. Being a news organization, we have always adhered to the principle of fair reporting. With all humility, this is the reason why the Daily Tribune was chosen, konting yabang, as newspaper of the year for the years 2017, 2021, and 2023 by the Rotary Club of Manila, the oldest Rotary Club of Asia. We have never been parsimonious with the opportunity to air both sides of the story. Unlike dun sinabi mo dun sa libel case mo, Conjen Cato. As in fact, not only did we wholeheartedly entertain a certain Jeffrey Villalon, he's not here, who held himself out as a marketing director of Alpha Asistencia in order to get his side of the story. Nagpunta po siya sa amin, hindi ho namin siya hinanap. In response to messages from Conjen Cato, lagi ho siya nagtitext sa amin. We advised him, being a friend, to issue an official statement, as he refused to be interviewed in order to clear the air, so to speak. All of these things can be proven and are documented. As a matter of course, however, the Daily Tribune must exhibit fealty to its duty to disseminate news and information without fear, without favor, as our masthead defines. Thus, the news stories that referred Conjen Cato as supposedly having close ties with Alpha and purportedly sitting on the complaints. In the meantime, Pero po, ma'am, may I interrupt? So, meron ka ebidensya na meron siyang close tie sa Alpha? Do you have yes, sir, proof? yung pong mga complainants. At saka po yung si Jeffrey Villalon ang nag-disclose nung relationship in relation to the video na una yung pinakita dyan. Siya ho ang nagbigay So, sa yung amin video yan. showing na kasama po siya doon sa affairs na sponsored ng Alpha. Sir, yun po mga postings ng mga tao at saka yung mga complainants na lumabas at nagpa-interview na rin. Okay. Gusto ko lang ma-add, Mr. Cato, yeah, yung sinasabi niya na fair po yung Tribune. And I attest to that kasi recently, nasulat po ako sa Tribune, and then when I send them a letter, I reach out to them. Sinulat naman yung side ko. So, dapat, nung nag-reach out sila sa inyo, pinakinggan nyo, nakipag-usap kayo, patas naman tong Tribune eh. Diba? Yun yung pagkakamali nyo. Tinabla nyo sila. Eh ngayon, pumunta sila sa ibang agency at tinulungan sila, lumaking issue. Kasi kung from the first moment, ganun kami sa media eh. The first moment na nag-reach out ang media sa inyo para kunin ang inyong side, sumagot kayo. Huwag kayo matakot. Bagkus matuwa kayo kasi kinukuha ang side nyo. May mga ibang media entities na hindi ko alam, hindi ko magbabangkit. Siguro yung mga hindi kilala. Titirahin ka ng titirahin, hindi kukunin yung side mo. Pasalamat ka. Pag kinukuha yung side mo, dapat matuwa ka, magbunyi kayo. Kayong lahat nasa gobyerno, kapag tinawagan kayo ng media para kunan kayo ng reaksyon, kunin yung side ninyo, matuwa kayo. Ibig sabihin, fair yung media entity na yan. Yun lang po. Go ahead po, continue, Ma'am Fernandez. To continue, your chair. In the meantime, some 70 or so complainants have formally submitted affidavits to the DOJ in relation to the same matter. So, for resolution na po yung kaso. This only goes to show that the subject of the news stories are legitimate matters of public concern. Thereafter, to use a cliche, the rest is history. Nandito po kami ngayon. At kami po ay may libel case. The story blew up in all media platforms to such an extent and intensity that it has warranted an inquiry from the Senate. Ayan. In the midst of all the hullabaloo, the role of the Ma'am, Daily gaano pa Tribune... kahaba po yan? Sir, 1 minute na lang, sir. Okay. The role of the Daily Tribune has been, as it always is, to deliver to the public information on matters of public concern without any bias or slant. Just the facts. These not only are avowed mission, but our sacred duty as members of media, the so-called fourth estate. Thank you once again, Werner Reddy, for your questions. Now, kunin ko naman yung side ng DMW through USEC Hans Leo Kakdak, OIC. So, ano po yung takeaway nyo rito? Position paper nyo rito? Position nyo? Yes. Hans Kakdak, Thank you, Chair, Senator Rafi, Senator Risa Ontiveros, Senator JV, and Senator Bongo, and colleagues in government. Of course,
Undersecretary Bernard Olalia, who handles anti-illegal recruitment and anti-human trafficking, will also provide the details. But let me just say that Ms. Fernandez's mention of the DMW, I can confirm that I got a message from her around September 22nd last year, and she mentioned the scam report there. She gave me the impression that they were working on the story. So immediately I contacted Yusek Bernard, and as I understand it, from there was a meeting with a case conference between Ms. Fernandez and the complainants on September 25th. So 3 days later. And it did not take long. We endorsed on September 26, endorsed 19 complainants to the ATRAD in NBI. And in the first week of October, we sent a legal team, a fact-finding investigation headed by Assistant Secretary Francis de Guzman, a team of lawyers, Mr. Chair, to look into this matter. And upon conferring with Conjen Cato, we took on the case of another patronato. It's called Golden Power. And the CG took on the case of Alpha Asistencia, as mentioned by Yusek Ed. My last point is that since then, there have been 105 criminal cases between the DMW and the NBI filed against 9 respondents in this case, and that we had also been responsible for the takedown of a certain Facebook account related to this matter. Incidentally, we were responsible also for the takedown of around 7,000 online illegal recruitment sites on Facebook in the course of 2023. And further details, Mr. Chair, if you will allow, Yusek Bernard Olalia can provide. Yeah, maiksi lang ho ba yan? Good afternoon, Your Honors. Alpha Asistencia is an immigration entity based in Italy. It is not a licensed recruitment agency. It was never given any license by the DMW. And it was found out by the DMW investigating team that it has conducted recruitment activities in the Philippines. And therefore, it is guilty of conducting illegal recruitment. No? So based on this, DMW conducted fact-finding missions based to Italy. No? We also did some remedial and preventive And then what did you actions. find? Olalia, doon sa investigation nyo about Apo. Alpha sa Apo. Italy? Ah, Meron ba involvement dito yung Conjen? Kasi yung pong accusation ng mga OFWs hanggang sa nadimanda sila at pati yung sa papers ng Tribune nung sinusulat to at kasong to. So sa tingin niyo po sa inyong assessment, meron bang involvement or can Conjen could have shed light dito sa kaso pero hindi niya ginawa? we What's have your assessment? Your Honors, we have coordinated with the office of the Have they Philippine been Embassy. helpful? Yes, Your Honor. And based on the investigation, Are they doing enough to uh, help the situation of the OFW? well, we defer to the actions conducted by the DFA and the PE, and our actions on the DMW is Hindi. separate. Okay, mamaya na po yung DFA, mamaya na po yung NBI. Kayo po ang kakampi ng mga OFW. Apo. Bilang kakampi ng mga OFW, ano pong assessment nyo? Ano po sa tingin nyo? Ginagawa ba ng Conjen, yung mga otoridad natin doon sa Milan, Italy, yung kanilang mga trabaho? They have filed actions and they have filed Hindi, criminal before cases filing against- actions, meron ba silang pagkukulang before actions been made? Well, lumapit po sa amin yung mga OFWs, Your Honors. So base po doon sa ginawang assessment, paglapit ng mga OFWs, meron ho bang pagkukulang ang embahada natin? Well, Meron bang pagkukulang si Conjen? Come on, be straight. We defer to Forward. the judgment of this investigation with respect to that angle, Your Honors. I know. In deference to an equal department, we refuse to comment on the actions Okay, of the DFA. sige, I can't blame you on that. Okay. Mr. Your Honors, can I make a brief summary? Sige Yeah. po, konting minuto lang tayo. Number one po, we coordinated with the DOJ. We DOJ. requested the DOJ to form a special team to prosecute the filing, investigation, and preliminary investigation of the case. We also coordinated with the NBI, as mentioned by our OIC Secretary. We have filed and assisted 278 victims. We also did a profiling of the victims. Karamihan po sa victims dito, Your Honors, are from
Region 4B. And why is that? 52%. Why is that? Andun po yung karamihan ng kanilang kamag-anak. Oh, Opo. okay. And then we were also able to determine the extent of the network of Alpha's Asistencia. We identified the participants in the Philippines. We filed cases against all those who made activities in relation to the offering and recruitment of activities, Your Honor. Sige, Senator Riza, before we go to the NBI. Yes, Mr. Chair, salamat po. So I was going to follow this up with Yusek Kakdak, pero baka pati si Yusek Olalia could comment on it. Yung sinimulan ko pong pagtatanong tungkol sa Nula Osta, paano nangyari na inisyuhan yung mga victim survivors ng peke palang Nula Osta? Paano po na-confirm ng local processing agency na peke yung mga yon? At sino po yung responsable sa pag-issue ng mga pekeng Nula Osta? Yung pong, Your Honor, yung pong pekeng Nula Osta is supposed to be submitted and verified by an office here, yung Visa Center. And hindi po nangyari yun kasi nga po, tulad po ng sabi nyo, peke po yung Nula Ostra. So, the Visa Travel Agency here refused to process those documents dahil po peke. Galing po yun mismo sa Alpha Asistencia. At ibinigay po yun doon sa kanilang mga ni-recruit na Pilipino dito po sa ating bansa. Salamat po, Yusek. Last follow-up at this point for me, Mr. Chair, back Isa, to, well, una kay Yusek De Vega and then kay Conjen Cato. Pwede po bang humingi ng kopya yung komite through our chair nung directive na in-issue to disassociate from the patronati? Opo. Salamat And then po. a slight Mr. comment Chair. also, just nagtatrabaho yung konsulado with the MWO. They have an attaché or well an office there. And the reason why pupunta rin yung mga OFW sa DMW, well, they have to kasi under the new law may DMW na. And secondly, well, possibly that's why Congen had to be responsible for this kasi wala pang labor attaché at the time na una nagrereklamo noong July. So we had a coordination meeting with the Filipinos on September 29. Okay, DFA can take care of the Alpha Asistencia cases. Tapos yung ibang agencies, kasi hindi lang Alpha Asistencia, meron pa iba. They're taking care of it. So we're working together with it on it, no? Pero the directive, you'll get it, madam. Salamat, Yusek, Mr. Chair. And so there was an order to disassociate. What was the association in the first place, Conjen Cato, with the whether with Alpha in particular o sa mga patronati in general? When we first helped organize the Filipino Chamber of Commerce in Italy, and then from among the group, we asked them to organize a subgroup of Filipino owners, managers, operators of patronatos and other service providers. And then we also organize other subgroups, mga travel agencies, mga restaurant owners. So yun po yung effort ng consulate so we could be in close touch with our kababayan. Salamat, Conjen. Baka i-follow up ko na lang po yun, Mr. Chair, sa susunod na hearing. And perhaps kung wala ng oras ngayong hapon, hopefully sa susunod na hearing, Mr. Chair, mapakinggan din po natin ang isang former Alpha Asistencia employee. May oras ba tayo ngayon, Mr. Chair? Or sa next hearing ko na lang Sa next hearing Sa next siguro. hearing na po. Meron pa tayong masusunod na hearing. Opo, Mr. Chair. And lastly po for this hearing, kasi siguro lahat tayo nagtataka, nasan sina Grisel Respecio at saka Yes. Frederick Dutaro. Nagpapasalamat ako sa chair sa pag-issue ng subpoena sa dalawang iyon. At kung nandito pa po sila sa Pilipinas, pwede po kayang humingi ang chair para sa komite ng whole departure order sa kanilang dalawa? Is that possible, committee? Sec? Kasi alam ko pag whole departure order, dapat merong court order yan eh. Ma'am, as per immigration po, We can wala consult na with the po. NBI since the NBI is here. Is the NBI present? DOJ? DOJ pa lang dito? DOJ, Attorney Nancy Lozano, the floor is all yours. Is that possible na request ni Senator Riza whole departure order doon sa dalawa? Sir, right now po, the authority of the DOJ is to issue an immigration lookout bulletin, but not a whole What does departure it do, the order. immigration lookout? Sir, parang it's monitoring the travel of the subject individual. Naku, But kulang po yun. sometimes po, pag nalaman po na they're subject of an investigation or meron po silang existing warrant of arrest, pwede na rin po yun na naho-hold sila. So hanggang wala pa pong kaso sa korte,
hindi ho makapag-issue ng whole departure order. Sir, hindi po, Ang hindi na immigration. po. Kasi po pinagbalawalan na po kami ng Supreme Court. So Okay. the authority is sa RTC na po ang mag-i-issue po. So kailangan bilis-bilisan ng NBI pagpile ng kaso. But Opo. before we Mr. go to the Chair. NBI, go ahead po. Kung ganun po, baka yung binanggit po ni State Council Lozano na Immigration Lookout Bulletin Order would be something. Pero Better than nothing. yes, Mr. Chair. Pero may sinasabi din po si Comsec kanina about the location of yung dalawa po or si Ms. Respesio lang? Dito po yung taga-immigration, sir. Okay. Wala po raw. Sige. Please po. Before we go to the immigration, Senator Bongo would like Thank you, to Mr. make Chair. an opening statement. Salamat, Mr. Chair. Konting manifestation lang po. Bilang inyong senador, bilang isa sa mga author no ng Department of Migrant Worker na ipinaglaban po natin noon, tungkulin po natin na makinig sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po mga OFWs. At parati naman natin itong ipinaglalaban noon. Dito ako ngayon upang ibahagi po ang aking saloobin sa isyung ito na posibleng makaapekto po sa seguridad at kapakanan ng ating mga OFWs. Ang ating overseas Filipino workers ay ang mga modern day heroes natin. Sila po ang figura o ng katatagan at kasipagan ng ating mga kababayang Pilipino. Malaki po ang contribution ng mga OFW sa ating ekonomiya. Ang kanilang remittances po ay ang lifeline ng milyon-milyong pamilyang Pilipino upang magkaroon ng access sa mas mabuting edukasyon, healthcare at pabahay. Isa po akong sa mga authors at co-sponsor ng Republic Act 11641 na bumubuo po ng Department of Migrant Workers. Ang layunin po ng batas na ito ay gawing mas madali at epektibo ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga OFWs. Ito po ay regalo natin sa OFWs sa last 18 ng Congress at bago po na tapos ang termino ni former President Duterte. Ngayon, higit kailanman ang DMW po headed by our hardworking OIC, dati rin pong sa OWA na si Hans Kakdak, of course sila Sir Bernard Olalia, lahat pa po no. Ay kayo po ang dapat manguna upang protektahan ang karapatan at kalagayan ng Filipino migrant workers. Ako po ay nananawagan sa ating mga kapwa kawani ng gobyerno ng DMW na magbigay ng agarang suporta sa ating mga kababayan na biktima po ng recruitment scam at na umabot rin po sa aking opisina ito noong mga nakaraang buwan at salamat po ako sa ating chairman na sa pagdinig na ito. I understand that the Philippine government has already promised legal aid to the Filipino scam in Italy, while Italian lawyers are set to assist the victims in filing cases against the accused firms. No, the DMW is also working with the DOJ to document and investigate the complaints. Ilang buwan na po ang nakaraan ng malantad ang recruitment scam. Kailangan natin ng agarang aksyon upang mapagtuunan ng pansin ang issue na ito. Nananawagan po ako sa DMW, sa DFA, na ibigay ang buong suporta sa mga naapektuhang individual. Dapat ring bilisan ng DOJ po ang kanilang aksyon sa issue na ito. Hindi lang po yan dapat sigurduin na hindi po ito maulit. No? Mahirap ang mawalay sa sariling pamilya. Alam ko, naintindihan ko po ang trabaho ng ating mga OFWs. Nung nagbabiyahe kami noon, mas nais nyong ayaw nyong mapalayo sa inyong pamilya pero kailangan nyo pong magtrabaho sa ibang bansa para meron pong may suporta sa inyong mga pamilya. So hinikayat ko po ang lahat na sangkot dito at makipagtulungan sa investigasyon. Ang katotohanan po ay dapat magdala ng hustisya sa mga salarin. Ano na po yung totoo? The truth. At managot po ang dapat managot. Lalong-lalo na po yung mga kababayan nating mga OFWs na wala pong ibang matakbuhan kung hindi tayo pong nasa gobyerno. Tugunan kaagad natin, tulungan po natin sila. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, isang huling maikli. Yes, go ahead. Salamat, Senator Mr. Rizal. Chair. With all due respect po, kasi kanina po na saksihan nating lahat, umiyak si Ms. Vanessa, lumuha din si Ms. Apple, hindi ko alam kung sa parehong dahilan. Pero if I'm not mistaken, Conjen Cato, may sinisimulan kayong banggitin na
pwede namang i-modify yung kaso, or if that was the term used. Kasi pambihira pong hinaharap po nilang problema, naghahabol ng hustisya sa ninakaw na pera sa kanila para humarap din sa, hindi po maliit na bagay ang isang dating OFW humarap sa kaso mula sa isang diplomat ng ating gobyerno. So is there, if it's Senator not Risa? improper, Mr. Chair, is there any way na Before you, pwedeng aksyonan before you yung answer that, Congen? Salamat, Mr. Chair. we don't even have to ask, we don't even have to beg from I'm just following up, Mr. Congen. Chair, Yeah, it's not okay, begging. Senator Risa, Opo, I Mr. see what Chair. you're coming from. Salamat po, Mr. Chair. Tutulungan kita. Ako magbibigay sa'yo ng lawyer. Labanan natin. I'll fight for you. I'll fight for you. Chairman, may apply po kasi ako pabalik ng Taiwan. At ngayon po, ay naalala ko po yung NBI clearance ko. Hindi po ako makakakuha kung may pending case po ako. Meron ba na issue warrant? Wala pa po. Then dapat di makialam mo ng NBI. Let's go to the NBI. NBI? Nandito ba NBI? Okay. Wala pang na-issue warrant. Bakit matatarnish agad yung image at hindi siya mabibigyan ng clearance? Sir, kasi wala pang resolution yung case po, pwedeng mag-reflect doon sa NBI clearance niya. Even na hindi pa naiakyat sa judge yung kaso, nasa fiscal level pa lang. Meron po yun na nagre-reflect po yun doon. Pero pwede naman sigurong kung may resolution or whatever, pwede pong Mr. Chair, dismiss na. Opo. in relation to the point being raised to Ma'am Olga, yun po, baka the ball is still in the court of the good Congen. Is it even possible, Mr. Chair, na i-atras nila yung kaso? If it's not improper to ask po, Yes, may atras po yung kaso Madam laban Chair. sa mga OFW. Hindi kasi para sa akin, magkakaroon pa ng Chair. utang na loob yung OFW. Wala naman siyang kasalanan kung tutusin. Di naman po As siguro, a Mr. former Chair. OFW rin po, ma'am, it was really so hard for me to include them in the complaint. But as mentioned earlier, the allegations of inaction against me and the consulate were traced to the three of them, Ms. Cabasis, Ms. Antonio, and Mr. Catillo. So nag-usap po kami ni Ms. Apple, and sabi ko, just come up with a sworn statement and tell the truth. Kung hindi mo pala sinabi na nagharap tayo, bakit yun nakalabas sa dyaryo na hindi ko raw po inasikaso, busy daw po ako. Pero how could that happen, Mr. Chair, when they are here in the Philippines, I'm there in Milan? So yun po yung basis ng cyber libel case. So Congen, Mr. Chair, kung hindi pag-atras, pero saan po papunta yung mga salita nyo kanina na a possible modification? And not, as the Chair correctly points out, not Congen as a matter of utang na loob, but as a matter of sabihan lang po yung justice and totoo. fairness sa mga Bigay lang po yung OFW. sworn statement that they did not issue the statements attributed to them by the Tribune na negligent po ako, and okay na po yun. Okay, then, pabalik tayo dito sa Tribune muna. Okay, Attorney Ferdinand Topacio, yung legal counsel, in-house counsel ng Daily Tribune. Yes, thank you, Mr. Chair. I would just like to respectfully inform the Honorable Vice Chair, Ma'am Senator Risa, that the lawyers of the victims have already filed through their lawyers for a precautionary whole departure order with the DOJ, Honorable Senator. So maybe this Honorable Committee can just follow up with the release of the said PHDO against Crisel, Respicio, and Frederick Dutaro, Edna, Liberty, and Frederick. These are those connected with Alpha Assistenza, Your Honor. And lastly, Mr. Chair, with all due respect, may we respectfully request this committee to urge the DFA to keep, in the meantime that there is an investigation, Solgen Cato in the Philippines, Your Honor, because of the allegations with respect to connections with Alpha Assistenza, wherein Alpha Assistenza sponsored a Independence Day celebration to the tune of 26,000 euros in order to remove any doubts that Consul General Cato may be influencing events in Milan, Your Honors. Thank you. Mr. Chair. Yeah, but we have to review all available documents pertaining to that allegations, Attorney Topacio, and then after that, then we have to come up with a decision, and per your request, then we need to talk to the proper agency. We thank Mr. the- Chair.
committee, Your Honor. Yes, Senator Risa. In relation to the first point raised by the in-house counsel, I'm glad to hear that good news, and I support the request for the support of the follow-up of the committee through the chair of the action already undertaken by the in-house Thank you, counsel. ma'am. Salamat, Mr. Chair. And I'd like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa. Medyo late na pero meron kang quick statement. Wala na, Mr. Chair. Pakita lang ako. Thank you, sir. Pakita Thank you, lang sir. ako sa inyo. Pakita lang. Thank you, sir. Yun lang. Okay, Salamat, may balita salamat. kami na yung owners daw ng Alpha already flew to Saudi Arabia. Tumakas na. Nandito ba ang taga Bureau of Immigration? Wala na raw? Good Mr. afternoon, Chair. Mr. Chair. Inquiry, Mr. Chair. I'm sorry. Yes, go ahead po. Mr. Chair, may extradition treaty ba between the Philippines and Saudi Arabia? Just a point of inquiry, Mr. Chair. That I'm not privy of. Wala. DFA, wala. Yan ay yung DOJ. Wala po, wala pong extradition treaty with Saudi Arabia, even with Italy. So, immigration, totoo ba? Nakatakas Mr. na? Chair. Ito mga owners ng Alpha, nasa Saudi na? Good afternoon, Mr. Chair. Sa binigay pong 5 pangalan ng Secretariat, si Diane Crisel Respicio, Frederick Dotaro, nakaalis po sila nung December 13, 2023. December 13. Opo, and then So, nakapuslit na. apparently, Your Honor. And then yung destination po nung flight na yon is Saudi Arabia, although hindi po namin alam kung may connecting flight po from Saudi Arabia. And then si EXL Sebastian and Mikey Agustin po nakaalis ng October 9, 2023, pareho pong papunta ng Nagoya. Yung nandito lang po sa Pilipinas ay si Prisca Nina Mabatid na dumating po noong January 26, 2024 mula sa United Arab Emirates. Okay. Yun Now, lang. Mr. Chair. Attorney Topacio, sabi Yes, Your mo, Honor. nag-file kayo ng the lawyers, Yes, of the victims, Of the Mr. victims. Chair. nag-file ng whole departure order. Was that before December 13? We filed it on January 26, 2024 before the DOJ. So Before it would appear we are very sad to hear that we were late, Mr. Chair, members of the Honorable Committee. Okay. Mr. Senator Chair. Rita. Salamat, Mr. Chair. At least dun sa panlimang tao, si Ms. Mabatid, if she's still in the country, kung maaari pong maimbita din po natin Yes, sa susunod sa na susunod na pagdinig. hearing. Salamat, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, if I may just respectfully Ferdinand. suggest to the committee, while there is no extradition treaty with Saudi Arabia, from what I know of diplomatic relations, extradition may still be requested on a case-to-case basis as long as you have diplomatic relations with that country, Your Honors. Then we have to review that. Maybe we can go on with that. Thank you, Mr. Chair. Okay. Thank you, Your Honors. So, lastly, before we end this hearing, meron pang masusunod na hearing. So, ginamit siya na source ng Daily Tribune. And that is the reason kung bakit kayo po, Ma'am Vanessa, ay kinasuhan ni Consul General. Ma'am Apple, totoo bang source kayo Tatlo po ng kaming Tribune? kinasuhan ni Conjen Cato. Pero Sinama kasama, niyo po. source po, kayo po talaga ang pumunta sa Tribune para magreklamo, para sabihin kung ano yung nalalaman ninyo, and then sinulat ng Daily Tribune. Lumapit po kami sa Daily Tribune para magreklamo tungkol kay Alpha. Ang mga natanggap pong reklamo ng Daily Tribune, ang natanggap pong reklamo ng Daily Tribune tungkol kay Conjen Cato, hindi po sa amin nanggaling. Naging messenger lang po kaming tatlo. Dahil kaming dalawa. Dahil kami po yung unang nag-live, sa amin po sila nagchat-chat. Sa amin So po- never kayo naging source para doon sa mga allegations against Mr. Cato. Pinu- Pero against those Alpha, kayo yung source. Kami po yung source nun sa Alpha. Yung kay Conjen Cato po, reklamo po lahat yun ng OFW po sa Milan. Ipino-forward lang po namin sa Daily Tribune. Tinatanong din naman po nila kung totoo. Nababasa din naman po namin sa GC na So totoo yung therefore, mga reklamo. pino-forward nyo lang. So Opo. meron talagang reklamo, Consul General, Yes, sir. and I these think, complaints are valid from their fellow Siguro po OFWs na para- pinorward nila sa the Daily Tribune, and Daily Tribune has to write that kasi valid yung mga complaints. para po malaman natin yung totoo, Mr. Senator, siguro we could ask Daily Tribune to present those OFWs in Milan who allegedly said we failed to act
on their complaints. Because as I mentioned earlier, the first complaint came on July 31. And they've been making certain allegations that we could not really prove. But sir. they've been trying to contact you. Sir, di ba? that's what Sabi they're nila. saying, sir. So, May I ask the Daily Tribune to please tell me what phone number you were calling? okay, sige. Daily Mr. Tribune. Chair, may I respectfully defer to our writer, Mr. Allen Hernandez, who was able to process the information, Mr. Chair, your honors, please. Thank you. Mr. Allen? Okay, so good afternoon, Your Honors. I'm Alan Hernandez. I was the Mr. producer. Hernandez, Comsec? Can we sorry. put him on hold? You swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this investigation? Yes, Your Honor. Okay, so I'm Alan Hernandez. I was the producer and co-host of Usapang OFW. So the story, the first story of Milan came in September 7 when I reached Mr. out. Hernandez, sorry, medyo kulang sa oras. What I'm interested in is, totoo ba na kinukontak nyo itong si Consul General para kunin yung kanyang side? Yes, Your Honor. And tinatanong niya anong phone number daw? Yung messenger na And you have I have the printout. copies and I have the records to printout. show. Okay? Na talagang sa kanya yon. And then siguro, Consul General, you have to check. Siguro huwag natin gawin dito, baka for privacy purposes. Tingnan mo kung talagang sa iyo yon. Tingnan ko sa iyo yon. Now, inadmit mo sa kanya yon. O, kinukontak ka pala nila. Sumagot naman po ako, and in some cases, I may not be able to answer, but yung naging story po dyan is, they were not contacting me by phone because they could always contact me via messenger. And they were saying they asked a mutual friend to get in touch with me. That mutual friend never got in touch with me, sir. I was talking to him a few Go ahead, weeks Attorney ago. Topacio. Mr. Chair, Honorable Vice Chair, and members, under my advice, they were not producing these because of the Data Privacy Act. However, Your Honors, if Consul General Cato would waive his the benefits of that law, we will be furnishing this honorable committee with this, Your Honor, because he has to waive. Otherwise, we will be liable unless we are required by this honorable committee to submit it, in which case, in obedience to a legal duty imposed by this committee, we will submit it, Your Honor. So that is our dilemma if, with all due respect, Your Honors. So therefore, COMSEC issue a subpoena to the documents being referred to by Attorney Topacio. Sir, Thank you. I would waive. Your way, very Okay, good. they're part of the exhibit in the cyber libel suit I filed. Kasama po yung conversation na yan. Sige. Now, last na lamang, bago natin suspend to. So, Consul General Elmer Cato, itutuloy niyo po bang demanda laban sa kanya? Dahil pagtutuloy niyo, I'll be more than happy na tutulungan siya, ipaglalaban ko siya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sinabi ko po kay Apple, mag-submit lang ng sworn statement and we will withdraw. When then she has to consult, meron pa siyang lawyer, consult mo sa lawyer niya, and then kukuha ko Because ng lawyer importante po for yung her, statement then nila consult niya dun sa lawyer. na hindi nila sinabi yung nakasulat sa Tribune na hindi po kami umaksyon. Okay. Mr. Sige. Chair, Senator Risa. huling point lang, it's not a question, mabilis lang. May napansin po kaming Nina Mabatid online. So at least for the next hearing, siya po ba yung fifth person named by Attorney Ungcad earlier? Yes. Yes, siya yun. Sa susunod Thank you, hearing. Chair. So maganda Yes, po she sana has to be here makadating ulit si physically. Ms. Mabatid. Sa next hearing, she has to be here physically. Or at least i-present to the hearing. Salamat, Mr. Okay. Chair. Thank you. Okay. Due to lack of material time, the chair directs all parties who wish to submit further position papers to send them to the committee accordingly. Notices and invitations for the next hearing, February 13, will be sent accordingly. In the meantime, this hearing is hereby suspended. Thank you, everyone.